Si Joker Arroyo po mismo ang nagsabi at ako'y nagulat nung kanyang aminin bago siya namatay na isinauli ni Cory ang Meralco sa mga Lopez family matapos ito under the Meralco Foundation na itinayo ni Presidente Marcos ay palakihin pati ang kanyang territory jurisdiction from that of just Greater Manila ay lumawak na po sa Mega Manila dahil ang may-ari na nga ay mga subscribers at saka mga consumers, no? Yung pundasyon. Ito po ay sinauli sa Lopez family. Ang alam ko noon, walang konsiderasyon ni Singkong Duling, hindi nagbayad. Wala talaga. Ang Lopez. Wala. Pero nung sabihin ni Joker Arroyo na walang papeles yan, there was no paper trail, and that she might be impeached. Kaya lang, natapos na yung term bago nabisto, no? Ha? Bakit ho kailangang may konsiderasyon yun? Mga kabansa, binili ho ng Marcos government, binili natin ang Meralco mula sa Lopez family matapos ang 3 palitan ng sulat ni mismong Eugenio Lopez na nagre-request na saklolohan ni Marcos ang Meralco dahil ito'y makukumpiska na ng mga bangko. So on the 3rd appeal, umaksyon na si Marcos at nagtalaga ng 800 million pesos to take over the company. And after that, ay ayusin yung mga loans ng Meralco to prevent the banks from foreclosing. Dahil ito ay ililipat na ng in the black, wala pong utang, ha? Sa Meralco Foundation na pag-aari ng lahat ng may kontador at lahat ng consumer. Dapat ibalik yan, yung pag-aari natin ng Meralco. Oo, kailangan ho ibalik yan, no? Kaya po, sa ating batas, ang nagpapayaman at the expense of another party is really against all our jurisprudence. At palagay ko, sana naman ay nasa agenda yan ng ating Pangulo at bago siya bumaba sa 2022, ay magkaroon na tayo ng konting hint man lang kung anong gagawin niya rito sa mga dabuhong ito, itong mga halimaw na ito. So, ayan yung Meralco, kaya nagsitaasan na ang presyo ng kuryente mula noon, ano? Wow, we will go to the details yan. Papakita natin yan. Ngayon, yung pangalawang hindi ko maalala kanina, ngayon tinignan ko na yung nag-refresh ako ng memory ko. Yung land reform ni Cory, may exempted, Hacienda Luisita. Oo. Talaga naman. At saka yung yung Hacienda Luisita Massacre at saka yung Menjola Massacre mismo, panahon napakarami po na mga maiitim na mga at malalagim na pangyayari. Kaya ito po ang headline ng Rappler, sabi niya, palalabasin pa nila, masama si Duterte. Sabi dito ng Rappler, Duterte criticizes Cory legacy a day after her death anniversary. Parang napakasama, anniversary ng kamatayan. Mabuti nga ngayon pag-usapan lahat ng ito. Ano? Hindi natin palalampasin. Naunahan nga tayo ni Presidente Duterte. Hindi linggo sana. Kung linggo sana yun, nauna tayo. Marami kasi na pag-feel good, nagpapalusot It's about time na ilabas na talaga kung anong totoo. Well, yun na nga. Bakit, for instance, ang Bataan Nuclear Plant ay hindi nabuksan? At bukod tangi, hindi lamang tayo nagbayad ng patong-patong na interest, kundi natalo pa tayo sa New Jersey doon sa Westinghouse case. Bayad na naman tayo. Ang dami hong kapalpakan Tapos hanggang ngayon, ito hong that we spent $7 billion for, including interest, na power plant has never lighted a single bulb. Alam ba ninyo? Isang bombilya, hindi pa and yet the Filipino people, nagtataka pa kayo?
Tapos sinasabi nila yung utang daw dahil doon sa Bataan Nuclear Plant, dahil kay Marcos. As of 1986 po, nung magkaroon ng EDSA Revolution, tapos na po lahat ang Bataan Nuclear Plant. All that had to be done was switch it on. Dahil 1986 po, it was fully operational already and can already supply clean and cheap electricity. Idadagdag ko, importante po ito. At inamin na ngayon ni Johnny Enrile, and noon pa alam na natin yung mga nag-aanalisa, na isang dahilan kung bakit dinenggoy tayo ng mga Amerikano, binentahan tayo tapos pinatigil yung Bataan Nuclear Power Plant. Sino bang nasa likod ng mga rally-rally? Sila Rene Sagisag, mga tao ni Cory, laban sa nuclear power plant. Sino bang, saan man nag-aaral yan? Sa Harvard. Sino bang mga unang amo ni Rene Sagisag? Yung sa Makati, McMicken. Yan ang unang amo ni Rene Sagisag, mga Amerikano. Mga kamag-anak ng Ayala. So, ang isang hidden agenda ni Marcos na siyempre hindi naman bobo ang mga Amerikano. Si Marcos humahangad tulad ng Iran, tulad ng North Korea, na kung may nuclear power plant ka, may nuclear fissionable material ka. At nasa agenda ni Marcos na magkaroon ng nuclear weapon. Kung may nuclear weapon ng Pilipinas, di iba ng usapan doon sa mga claims ng Pilipinas, di ba? Iba ng usapan sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas. Nasa kamay na natin ang Sabah ngayon, di ba? Ayun. But ito ang mga mas malalim na mga bagay-bagay dito sa issue. May text po sa atin, pero meron din namang magandang organizations noong panahon ni Cory, katulad ng Philippine Refugee Processing Center that serve the world in ways that we need to have again. Ito mukhang binibiro ako dahil akong head ng Philippine Refugee Processing Center. Hindi, ako na mag-explain dyan dahil pangit na ikaw magsalita dyan. Yan ho ay commitment pa ni Imelda Marcos at Marcos administration sa United Nations. In fact, silang nagtayo ng PRPC, Philippine Refugee Processing Center. Kaya lang iniipit ka dahil si Cory nag-appoint sa'yo doon. Ayusin natin. Hindi, okay naman na akong humingi ng appointment doon dahil matagal naman akong mayroon ng soft heart for the refugees. Ang mga refugees galing sa Vietnam, galing sa Cholon So mga Chinese Vietnamese yan. At sila talaga ang naapi nung natalo na ang South Vietnamese government kasi sila naman ang tumutulong doon sa South Vietnamese government. So talagang daan-daan libo ang nagsilikas. Talagang hinahunting sila nun. So they had to really... So again, anong historical lesson dyan? Anong historical lesson dyan? Huwag makipagkontsabahan sa mga puti. Dahil isusubo ang bansa natin sa civil war. Yun ang gusto po ng mga puti. Kagulo.